Hindi raw bababa sa 11 senador ang sangkot sa diumanoy 10 billion peso pork barrel scam. Ayon sa kampo ng dalawang whistleblower na sina Ben Hurluy at Merlina Suñas. Kasunod ng mga kontrobersya na bumabalot sa paggamit nito, iminumungkahi ngayon ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang unti-unting pagtanggal sa pork barrel. May report si Jam Sisante. Bit-bit ang mga ebidensya. Nagpunta sa tanggapan ng NBI ang mga whistleblower na si Ben Hurluy at Merlina Suñas para sa isang closed-door interrogation. Silang dalawa ang sinasabing naging pangulo ng ilang NGO na itinatag di umano ni Janet Lim Napoles na siyang utak daw sa umano'y 10 billion peso pork barrel scam. Ayon sa kanilang abogado, mismong bank accounts ng mga peking NGO at SARO o Special Allotment Release Order number ng nailabas na pork barrel ang hawak ng dalawa. Bukod sa 11 senador, hindi bababa sa 28 kongresista raw ang nakapagbigay ng pondo sa mga peking NGO ni Napoles. Maliban kina Luy at Suñas, may isa pa raw testigo si Baligod patungkol sa umano'y scam. Pero maliban sa mga mamabatas, idinawit na rin ang Department of Agriculture sa sinasabing scam. Sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, sinabi ni Suñas na naging key facilitator di umano ang tanggapan ni Agriculture Secretary Proceso Alcala para maglagay ng pera sa dalawang peking NGO, bagay na agad itinanggi ni Alcala. Before this meeting, ako po'y galing sa Pangulo at kami po'y nag-usap at sinabi ko. So, ang Pangulo po ay satisfied doon sa mga sinabi ko pong dahilan. Pinili naman ng Malacanang na wag muna magsalita ukol sa pagkakadawit kay Alcala. Ang NBI alam po nila ang anong hahanapin, anong ebidensyang kailangan. So, ang sa atin lang naman po ay kung saan papunta yung ebidensya doon, we will pursue that. Bagaman kabi-kabilang panawagan na buwagin na ang pork barrel, may ilang putol dito. Kaya ang naisip na solusyon ni Senadora Miriam Defensor Santiago, unti-unti na lang itong tanggalin. Sa ilalim ng panukala, mula sa 200 million pesos na pork barrel ng bawat senador, gagawin itong 100 million pesos sa taong 2014, 50 million pesos sa 2015 hanggang sa mawala na ito sa 2016. Mula naman sa 70 million pesos, mahahati sa 35 million pesos ang PDAF ng bawat kongresista pagdating ng 2014, 15 million pesos sa taong 2015 at mawawala na sa 2016. Pumabor naman sa panukala ang ilang senador. Ako isang ayon na alisin ang PDAF. The proposal of Miriam appears to be feasible. Anything that will take out the graft but will ensure that projects still go to the countryside and every area in the country, I will support. Whether wala or meron, importante dito wag mo ibulsa. Hindi na kailangan ng espesyal o hiwalay na batas para tanggalin ang pork barrel. Kailangan lamang alisin ang alokasyon para dito na nakapaloob sa national budget na kikilatisin ng Senado at Kamara sa mga susunod na buwan. Jam Sisante, GMA News.